Hello, magandang oras po. Babalik na naman tayo sa ating YouTube channel na mag-video at mag-upload naman tayo sa ating mga account na mga channel natin sa YouTube. Babalik tayo sa pag-video at kumusta po kayong lahat? Nandito tayo ngayon sa ating YouTube channel. At magandang oras po sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay na sulit ko na mga followers, na mga silent viewers ko, mga sulit dyan. Maraming salamat po, hanggang ngayon ay nandyan pa rin kayo na nakatutok at nagsubaybay sa aking mga upload na mga videos. At yung mga baguhan po, ang bagong nanonood dito ay huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload na mga videos. At ang aking mga silent viewers, natahimik lang po sila nakatingin, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. Ngayon po, ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol po dito sa ating mutya ng kalikasan na ating nakukuha sa iba't ibang lugar. Ito natin nakukuha at nakuha natin sa pamamagitan ng ating paghahunting ng mga mutya, at hindi basta ang hunting lang, kundi sa pamamagitan ng gabay at isip sa kilos ng kalikasan, sinusundan at hinihiling po natin na makakuha po tayo ng ganitong klaseng mga mutya sa iba't ibang klaseng lugar. Ngayon po, pag-usapan natin at isa-isahin po natin itong babasahin at sabihin ko po sa inyo kung ano ang mga mutya na nandirito sa aking harapan ngayon. Unahan ko po ito po ay mutya po ito sa tuod. Ayan. Sa nagtatanong kung anong klaseng tuod ito po ay tuod sa sili. Tuod sa sili. Sa hindi pa nakakilala kung ano yung tuod, yung yung naputol po yung puno ng sili, siyempre, ang maiwan tuod. Katulad nito, ito po yung puno, putulin mo yan, ang maiwan ay tuod po yan sa Bisaya. Puno na lang naiwan. At ito po ang ating nakukuhang tuod na sili na ating nakuha doon sa lumang bundok na pinagtirhan ng mga katutubo na mga tribal dito sa amin. May mga tribo din dito na tinatawag namin na Agta o Aita. Sa amin ito ate, pero sa iba ita. Pero ate yung karamihan dito sa amin sa Visayas, ate ang tawag. May bahay doon sa ate na napakabukid at maraming sili sa palibot, at may pinutol doon na mga sili, at ito po ay aking natuklasan sa pagputol doon. Ay nagpaparamdam po itong puno na ito, nagpaparamdam siya na may mutya doon. Kaya hinanap ko at natagpuan ko po yan. Kaya yan po ang putol niya na puno. Dito siya naputol at yan po ay puno niya yan. Ganyan. Puno. Kung titingnan nyo, may butas siya dyan. Baga, siyempre yung puno, kapag putulin mo yan, may butas yan sa gitna, at kung tumutuyo yan, siyempre lumiit, pagliit, kung saan banda yung hindi siya solid, magbubutas talaga. Katulad yan mabutas sa gitna, kapag dahil sa gitna hindi yan solid, ay pag tumuyo yan, siyempre magliit yan. Imbes na ganito kahaba, yan, mukipos. Pag ganon yan, pababa, ganyan kahaba. Kapag tumuyo, pag ganyan yan, pag ganon. Depende kung saan ang tigas ng kanyang haba. Kaya may butas siya sa gitna, dahil po yan ay uyok po yan sa gitna. Yan po ay tuod sa sili. Ayan, ang kagandahan nito, ito po ay crystallized na bato, tagos ang ilaw dito kapag flashlightan mo. Ayan, tuod sa sili. Ang maganda dito gamitin sa spiritual, ito po ay pwede ito sa protection sa mangkukulam, barang daot hilo, dahil kapag may sili, hindi makalapit po yung
mga mambabarang o mananaot. Kami nga magpunta sa bukid, kailangan magsili kami para malaman namin na may mga pinaspasan yung mga pagkain. Dahil yung mga balbal kasi pag makakain yan ng tao ay lalalamatin lang tayo na karne, pero tao pala yung kinakarne nila. Kaya tawag po yan, pinaspasan. Lagyan namin ng sili yan para makita namin yung karne na sa hayop ba o sa tao. Ayan po ang sumpa na kapag mayroon kang sili ay makikita mo yung mga pinaspasan o sumpa sa mga kwakwak, ungo, kikik, mambabarang. Ayan po yung sili. Ito rin po ay napakagandang bato na nakita ko po ito sa gitna mismo ng saging. Ito, gitna ng saging ito nakukuha. Ayan. Napakagandang bato at crystallized din po ito. Ayan. Crystallized din po yan. Kung makita lang niyo ito sa personal, napakagandang bato ito. Napakaganda. Natuklasan ko rin ito dahil ako po ay may mga hayop. Siyempre yung puno, gitadtad ko yan o in-slice ko minamaliit-liit yung puno ng saging para ipapakain namin sa aming kambing at sa mga baboy. Inadad ko yan, ito po yung puno, inadad ko ganyan-ganyan ng sanggot, ganyan. Siyempre mahatak yung mga maliliit na mga in-slice at ito po ay na-slice sa gitna at hindi ito natablan dahil may bato siya sa gitna. Kaya kinuha ko dahil yan po ay birtod ng saging na mutya niya. Yan, napakagandang bato o mutya. At ito rin po ay sampalok. Yan. Sampalok po ito, bunga sa sampalok na nagiging bato. Ay maganda ito sa pangnegosyo at proteksyon din ito sa kabal o pampaswerte sa pangnegosyo. Dahil kapag nagiging bato na kasi, kabal na yan. Yan o, bato yan. Ayan. Sampalok po yan, bunga sa sampalok. At ito rin ay isa po itong mutya na nakita ko po ito sa mismong puno ng badyang. Ito, sa badyang ito nakikita. Ang badyang din o tinatawag namin na biga. Kung badyang, napakakati yung kanyang laman. Kahit nga kainin mo yan, napakakati. Yun po ang itsura sa biga. Ayan. Ito po ay mutya sa biga o sa iba badyang. Biga, makakain po yung biga dahil dalawang klase ang badyang. May biga, ganun pa rin ang kanyang dahon, parang badyang. Ayan, makain po yung biga. Natuklasan ko rin ito dahil nga kumakain ako ng biga. Siyempre ito po yung laman. Binalatan ko yan. Ini-slice. Tapos masarap yan lagyan ng gata at asukal. Pagkaluto kainin, napakasarap po yan. Ito po ay aking natuklasan mismo sa gitna ng laman ng badyang o ano ba yan sa ibang salita. Ang badyang Makati yan. Biga yan sa amin. Ganon, yon. Biga kasi at saka badyang magkapareha yung katawan at saka hitsura. Ang malaman mo, matuklasan mo yan na badyang kapag matuklasan mo, pagkainin mo na napakakati. Yun po ay badyang. Pero kapag kainin mo na hindi makati, na para ding badyang, yan po ay biga. Ito po ay nakuha ko sa loob mismo ng kanyang laman o unod na pwede nating kainin. Ayan. Kung ikutin mo yan, ganyan po ang itsura, napakagandang bato. Batik-batik po siya na pagkabato. Ayan. Batik-batik siya. Ayan, laman po yan sa biga. Yan. Ang gamit nito ay maganda ito sa pampaswerte. Ang swerte nagdadala dahil makain po yan. Dahil biga, patuyang siya sa pagpamiga. At maganda ito sa panghalina. Dahil bigaon ang taong magdala nito. Kapag makadala ka nito, magbibiga din yung tao makakita sa iyo. Ganon po ang spiritual na pagbasa sa biga. Ayan po ang itsura ng biga, no? Biga o badyang, isa ang katawan.
Ang pinagkaiba, Makati ang laman sa badyang, ang biga hindi Makati, makain ng tao po yan. Yan, nakita ko po yan sa loob mismo ng laman. Ito ay original na sampalok. Nakita ko ito sa puno mismo ng sampalok na namumunga pa siya. Ayan. Ito ay sa puno ng saging, sa gitna ng puno ng saging. Ito ay aking nakikita. Ayan. At ito rin po ay mutya sa sili na puno niya, na pinutol po yung puno, ang naiwan yung tuod ng sili at nagiging bato. Ayan. Napakaganda po itong gamitin sa proteksyon. Ayan. At swerte din. Ayun lang po, dahil mataas na po yung oras natin. Syempre, alam na ninyo yan, dahil hindi kayo makapag-intindi kung ano ang klaseng mga purpose kapag hindi kayo magtatanong. Yon ay nasabi ko na yan isa-isa kung ano mga purpose. Kung halimbawa na hindi pa rin kayo makaintindi, meron akong Facebook account, Commander Bugtungan, at yung aking number dyan, iniwan ko po dyan. Huwag makalimot na kunin po yung number ko dyan, tawagan nyo ako agad para makipag-kausap kayo, magtanong kayo kung ano ang itanong ninyo tungkol dito sa aking nakukuhang mutya na galing po sa kalikasan. Kaya mataas na po yung oras natin. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat po kayo palagi.